PBBM inutil. Nako, heto na, kinanta na ni Angara, dismayado. Ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin muling i-play ito mga kaubayan, ito pasadahan po muna natin yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na po natin to. Nako. Ito pong si President Bongbong Marcos Jr. No? Ito po ay patungkol sa mga classroom shortage, no? And school congestion dito po sa Pilipinas. Ito, pakinggan po natin to at ito, nabuking ang kanilang kalakaran, no? Unang-una, classroom. Siyempre 160,000 ang kulang natin na classroom. Oh, tapos? Ano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. So, ngayon sinisisi mo yung nakarang administrasyon. Because what? 1,000, sabi niya no? Nako po. Sabi niya mga kaubayan, pinabayaan na lang daw yung mga classrooms. Sa panahon mo, kumusta naman? Merong classroom kaming nakikita. Kilala kong kaliskis mo. Oy. Yun, mga 1970. 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang... Diba? Parang flood control projects lang ito mga kaubayan. Diba? President Marcos vows more classroom by end of his term. Diba? Parang flood control lang ito. Pinangalanan niya, ibinulgar niya na naman kung ilang schools. Diba? Pero sa totoong buhay, kasi parang nasa dreamland itong si President Bongbong Marcos Jr. Iba yung mga sinasabi kaysa po sa mga nangyayari, no? Ay nako. Kaya kailangan imbestigahan rin itong mga classroom na ito mga kabayan kasi parang flood control din ito Kung silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang... Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang For 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. 22 pa lang ang completed mga kaubayan. Kumusta naman yan, Mr. President? Ay nako, puro pambubudo lang ginagawa sa ating mga kaubayan, no? Di ba? Flood control and classrooms, parang iisa yung kaliskis nila ha. Parang parehas po ang nangyari mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po mga kaubayan. At eto naman si Claire Castro. Sabi po dito kasi, no, death penalty versus corrupt officials. Eto, nagbigay po ng pahayag si Castro, no? Si Jose Claire Castro, hindi po natin alam kung galing ba ito kay President Bongbong Marcos Jr. o kanya namang sariling opinion ito. Pero nasabi po dito, galing sa Malacanang Ibig sabihin, kay PBBM po ito. Sabi po dito, paano kung ang inosente ay nagawan ng intriga at naplantahan ng ebidensya? Death penalty ang maaaring ipataw. Kawawa naman po yung masasabi nating inosente. So ang muling pagpataw ng death penalty ay dapat inaaral ng malaliman. Hindi ko alam kung abogado ba talaga ito, no? Si Claire Castro. Kaya nga tayo mayroong Supreme Court, korte, no? Para doon talaga makita, no? At mailabas ang mga ebidensya na maaaring, magdiin sa isang opisyal ng gobyerno na siya po ay magnanakaw. Diba? Abogado to si Castro. So dapat alam niyang mayroon po tayong korte na naglilitis, no? Sa mga corrupt, sa mga nagkasala based on evidence. Hindi naman siguro mga bobo, mga tanga ang ating mga Supreme Court justices, di ba? Bakit wala ka bang tiwala sa justice system ng Pilipinas, Castro? Na sinasabi mo, paano kung inosente ang maano?
Hindi yan mapapatunayan. Kung inosente yan, sa korte, hindi yan mapapatunayan na siya ay nagkasala. Di ba? Or alam mo rin ang kalakaran dyan sa Korte Suprema or sa korte. Ha? May alam ka bang kalakaran dyan sa korte kaya natatakot kang ganyan ang gawin? Anyway, wag mo nang pagtakpan yung mga buhayang yan, ha? Wag mo nang pagtakpan yung mga buhayang yan. Dapat talaga mayroong masampulan ng death penalty dito po sa mga buhayang ito no? Kakapal. Biruin mo, 22 classrooms lang ang nagawa. Yung iba, ginagawa pa lang. Aray ko po. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Remulla. Sabi po dito ni Remulla, may mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik. Di na nila gagawin ulit. Magsasauli pa sila ng mga contracts kung saan nag-contractor sila. Aba, ang galing naman. So, absuelto sila, ganon? Matapos nilang pagnakawan ng bayan, ganon na lang, absuelto na sila. Ayon kay Remulla, makikipagpulong siya sa Sandigan Bayan. Ombudsman po ito sa October 27 para pag-usapan ang mechanics ng restitution o pagsasauli ng mga perang nawawala sa kaban ng bayan kapalit ng plea bargain o pag-amin sa mas mababang kaso. Ayan. So ito nga bang sinasabi natin Once you are a politician tapos naging ombudsman ka, yan, may mga lumalapit na siguro kay Remulla na mga kabaro niya sa Kongreso, no? Nagpapatulong na bumaba ang kanilang sentensya. Paano ba yan? Death penalty yata no? Nako po. Remulla, parang si Remulla si Ombudsman Remulla nagmumukhang tagapagtanggol po ng mga kawatan. No? Nagmumukhang tagapagtanggol, protektor ng mga kawatan sa kaban ng bayan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at bago po natin i-play yung video, tirahan ni Saldico, hindi pa raw tukoy. Inaalam pa ng ICI. Ayan Grabe naman, hanggang ngayon, inaalam nyo pa rin. Yung iba nga nating mga kababayan, alam na alam kung nasaan si Saldico. Ayon po kay Attorney Brian Husaka, ICI spokesperson, we are looking at it. We reviewed our records and we just want to make sure that a subpoena should have been sent in accordance with our procedure. So we're looking and at sending another subpoena to him just to be sure that we covered everything. Yan. Sige, hanggang sa matapos po ang termino ni President Bongbong Marcos Jr., padala nyo na lang ng padala ng subpoena. Sa dami ng bahay niya, di ba? Sa dami siguro ng bahay ni Saldico, nahihirapan kayo. Kung saan ba talaga ipapadala ang subpoena na yan. Anyway, nung panahon po ng kay former Congressman Teves, no? Napakadali nyo namang mahanap yung tao. Pagdating po kay Alice Guo, napakadali nyo namang mahanap yung tao, di ba? Pero pagdating po dito kay Saldico, ang hirap-hirap nyong makita. Bakit kaya? Yan ang tanong, di ba? Bakit kaya at magkano yung suka? Anyway, eto na mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ang reaction, opinion ngayon itong article sa ABS-CBN News. Ito yung pahayag ni DepEd Secretary Angara. Inilabas niya yung kanyang pagkadismaya, pagkadisgusto sa nangyayaring kapalpakan sa administrasyon ng Marcos Jr. Ito, title, Nawili sa Flood Control. DepEd laments
lament, nalungkot, nanghihinayang. Only 22 classroom built so far in 2025. Only 22 classroom were built so far out of the 1,700 target for this year. The Department of Education said on Tuesday, adding that the Department of Public Works and Highways might have been engrossed with flood control projects. Malaking kita doon eh. Dito, baka maliit. Pinabayaan na lang. Nakakadismaya nga, kawawang mga kabataan natin. Ito yung bagong Pilipinas na ipinagmamalaki ng Pangulong Marcos Jr. 22 lang ang ay nako. Education Secretary Sani Angara said he was seeking system changes since only the DPWH has the power to build DepEd classrooms. I don't know kung kailan nagsimula ito, but I'm sure yung mga previous hindi ganito eh. May nabasa kong post kahapon. Panahon ni PRRD, mag-average sa isang taon 2,300 classrooms ang napapatayo. Ang nabasa ko, kanya-kanyang agency, example, DepEd, sila ang magpatayo ng classroom. Farm to Market Roads, DA ang mag-implement. Ngayon lang nangyari itong administrasyon na ito na centralize lahat ng infrastruktura DPWH lang. Kaya yung post ng isang retired general na nabasa ko is, it was a costly mistake yung sinentralize nila yung pag-build ng infrastruktura dito lang sa DPWH. Tanong niya is, ano ang purpose ng direktiba? Was it to improve efficiency or para makakwarta ang mga ilan? Ganon ang kanyang post na nabasa. Grabe. Then mga kabayan, sinentralize po nila ang mga infrastructure projects, no? Dahil centralized din po ang corruption, no? So maaaring, di ba? Mga kabayan, hindi lang po sa flood control projects kumita, nagnakaw, nangulimbat itong mga politikong ito. Maaaring sa lahat ng proyekto ng administrasyong ito, sila po ay mayroong nakukuhang porsyento. Di ba? Kasi nakikita na po natin yung pattern, di ba? Dahil nga sinentralize nila sa DPWH, no, isa lang. Para hindi na maraming investigasyon. DPWH lang. Ngayon, kung mabibisto sila sa flood control, meron pang iba. Mayroon pang Department of Agriculture, DepEd, di ba? Nako. Farm to Market Roads, classrooms. Ngayon, nagkabistuhan na. Hindi natin alam kung lahat na ba ito. Baka sa susunod na araw, meron na naman po tayong mababalitaan. Eto pa, corruption. Nako po, bakit ganun? Imbis na mag-focus tayo, no, to become, no, maging progressive ang Pilipinas, nag-focus tuloy ang gobyernong ito sa korupsyon. Di ba? Hindi, wala silang infrastructure na talaga. Ay yung masasabi nating legacy, di ba? Wala. Pag sinabi nating legacy, like for example, the build ni former President Duterte, no? Yun, may makikita ka, ramdam ng taong bayan, nagkatrabaho ang taong bayan dahil po sa build na yun. Ngayon, wala mga kaubayan. Let's
Puro investigasyon dahil sa kapalpakan, dahil nga nagkakabistuhan sa mga korupsyon. Eto, yung ating mga mambabatas, imbis na gumawa ng batas para mapaunlad ang Pilipinas, hindi na. Bakit? Kasi magpo-focus na lang sila dito po sa hindi naman pwedeng pabayaan din itong mga anomalyang ito. Dahil mamimihasa po ang mga ito. Kailangan talaga may maparusahan dito po sa sa mga anomalyang ito, 'di ba? Kailangan kung pwede mula sa pinakamataas na involved hanggang sa pinakamababang involved dito po sa flood control anomalies sa DepEd, 'di ba? Diyan sa mga classroom, mayroon yan anomalya mga kababayan. Parusahan. Sabi nga kanina dito dapat death penalty. Pero sang-ayon ba kayo mga kababayan na magkaroon ng death penalty sa mga kurap na mga politiko? Diba? Kasi sabi ni Castro, baka yung inosente daw. Masasangkot ka ba kung inosente ka? Diba? Yun. Masasangkot ka ba kung inosente ka? At saka mapapatunayan ba nila sa korte kung inosente ka? Yan lang yun. Ibig sabihin pag inosente ka, wala kang kasalanan. Pero hindi ka pwede maging inosente kapag ikaw mismo ang pasimuno ng corruption, di ba? Anyway, ano po ngayon masasabi dito mga kababayan? Comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.